Okay. So, welcome sa inyo, no? Welcome din sa akin dahil ngayon na lang ulit ako nakapagod. So, welcome sa isa na namang episode ng School of the Word. Ang ating special guest is isang special child. Okay, so, today, no, ipagpipray natin yung gospel for today, no? May mga nakapagsimba ba sa inyo? Wala. Sayang naman. Ito si Alvin. So today is First Friday also. No? So sana nagsimba kayo. But anyways, no? This is also a way, no, to encounter Christ ng another day. So nabasa naman natin at napakinggan natin yung ating gospel for today. No? Tapos, ko bakit nandito ako? Kasi ito si Pat, sabi niya pag may birthday daw, magbibigay ng guidelines. Pangit ng banding. Ako naman, napilitan. Hindi ng guidelines. Kasi sa bawiin yung plano pang pasito, di ba? Baka na yung pala paglakarin na ako. Anyways, no? Nung binabasa ko to, no? Napatanong ako sa aking sarili, no? Parang, meron na bang nagbabago sa'yo? Simula nang umattend ka dito sa Verbum Day, hanggang nung moment na ngayon, meron na bang pagbabago sa'yo? Naalala niyo ba kung kailan kayo unang beses na tumapak sa Verbum Day? Yes. Naalala niyo? Naalala niyo. No? Tapos, ang tanong ko, meron na ba? No? Meron na bang pagbabago doon sa taong yun na unang beses pumunta dito, sa taong nakaupo ngayon dito na nakikinig? Meron na ba? Yes. O nananatili pa rin ganun? Walang pagbabago, stagnant? Meron naman. Hopefully meron, no? Kasi ito yung naging fruit ng aking prayer, no? Actually, when I was asked to give these guidelines, no, gusto ko naman, pero medyo hesitant ako dun sa gospel. Sabi ko, bakit parang hindi siya appealing sa akin, no? Kung babasahin ko yung gospel, parang nagrarant lang si Lord, eh, no? Kawawa kayo, no? Parang ganun. Nagrarant lang si Lord. Sabi ko, gusto ko kung magpipray ako ng isang guidelines, gusto ko yung may story, no? Yung binabayo ng bagyo si Lord, yung meron kapagalingin, no? Yung may interaction ba, ito parang nagsasalita lang si Lord, eh. Sabi ko, Lord, parang di naman ako makaka-relate dito. But then, no, there is really something beautiful, no, when you brought everything into prayer, no? So, this gospel reading, no, it really talks about us, no? No, if you really pray about it, no, it really talks about us. No, so gusto kong basahin ulit, no. Kawawa kayong mga taga-Corazin, kawawa kayong mga taga-Bethsaida, no, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga iba ng ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo, yung mga taga-roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. So alam naman natin yung gesture na yun, di ba, yung pagsusunod ng sako, no, sa gesture of repentance, pagbabagong loob. Ngayon sabi ko, Lord, ano bang relevance nitong mga lugar na to sa akin? No? Ano bang relevance ng lugar na to sa aming lahat, no, na makikinig ng salita mo? But then ginawa ko yung trabaho ko bilang isang religious educator. Wow! Yabang, no? Bilang isang taga St. Paul. Wow! Bilang isang religious education student, no? Ni-research ko, syempre, ni-research ko, ano ba yung relevance ng gospel na to? No? Ano ba yung relevance unat sa pool ng mga lugar? No, kasi baka kaya nahihirapan akong intindihin yung gospel kasi hindi ko alam yung context. But then I realized, no, na yung words na to ni Jesus was given after the sending of the 72. After the sending of the 72 disciples. No, naalala niyo yung kwento na yun. Mas madaling pag-pray yun, eh, no, kaysa dito, no. Pero really, no, these words, no, it really speaks about who we are. No, so parang sabi ko, Lord, sino ba yung mga taga-Corazin? Sino ba itong mga taga-Bethsaida? Sino ba itong mga taga-Tiro at Sidon? Okay, a little background lang, no? Sino ba yung mga taong taga-Tiro at Sidon? So, yung mga taong taga-Tiro at Sidon, sila yung mga city na pagan cities. So, ano ibig sabihin ng pagan cities? Sila yung city na merong ibang Diyos-Diyosan. Pero walang nauupo doon. Sa lugar na yun. Sa Tiro at Sidon, sila yung cities na merong ibang Diyos-Diyosan. So technically, hindi sila katulad ng mga
Jews, no? Yung mga Hudyo. But then, sino itong mga taga-Chorazin, no? Sino itong mga taga-Bethsaida? At sinasabi ni Jesus sa kanila, kawawa kayo. So the difference, no? The difference between these four cities is that itong Tiro at Sidon, no? As I was praying about it, no? Sila, firm sila sa belief nila, no? And they're a pagan city kasi meron na talaga silang ibang paniniwala ever since. But these people na mga taga-Chorazin, taga-Bethsaida, ito yung mga city na pinuntahan ni Jesus personally para gumawa ng mga miracles. No? Para magbigay ng mga turo. I wouldn't say na hindi nakapunta si Jesus ng Tiro at Sidon. No? Baka somehow nakapunta siya doon, no? Pero ang kaibahan doon is may tubig sa Tiro at Sidon. Grabe ang bait, no? Pa-birthday ni Pastor. Di matapang patsa. So going back, no? Ano yung kaibahan, no? We wouldn't conclude na hindi nakadating si Jesus ng Tiro at Sidon. Alam natin gano'ng kagala si Jesus, no? Pero ano yung difference, no? Etong Tiro at Sidon, no, I would say, no, they are already firm sa belief nila. Kung talagang pagan na city sila, and then they're practicing their faith. But then itong mga taga-Chorazin, itong mga taga-Bethsaida, they experience firsthand si Jesus. Na-experience nila firsthand yung mga turo ni Jesus at yung mga milagrong ginagawa ni Jesus. Ngayon, ano yung relevance nito sa atin? No? Like for example, no, parang ganito yung sinabi ni Jesus. Kawawa kayong mga taga-Pilipinas. No? Kawawa kayong mga taga-Vatican City. Kasi kung sinabi ko itong mga sinasabi ko, kung pinakita ko itong mga pinapakita ko sa China at sa Russia, baka noon pa lang nagsisi na sila. So, ganun yung context nun. How does it appeal to me in a personal level? No? Kumbaga, ikaw na naka-witness, na naka-encounter kay Jesus, compared dun sa mga taong walang totally, no, experience and encounter with Jesus, ano na yung mga pagbabagong nangyayari sa buhay nila? Meron na ba? Ever since na na-encounter mo si Jesus, the first day that you have encountered Jesus, meron na bang pagbabago sa'yo? O katulad ka rin ng mga taga-Chorazin at taga-Bethsaida, na ang dami-dami mo nang na-witness about Jesus, pero hindi ka pa rin nagbago? No? Ikaw ba yung katulad ng mga taga-Bethsaida, taga-Chorazin na ang dami mo nang na-attend na mission dito sa Vermont, ang dami mo nang na-attend na School of the Word, ang dami mo nang testimony na binigay sa Rosary, yet yung buhay mo, no, yung the way ng pamumuhay mo, yung growth mo as a person, as a spiritual person, is ganun pa rin, stagnant pa rin. Do you relate to this? No? Hanggang ngayon ba, wala pa rin pagbabago sa buhay mo? Kasi as we see in the story, no, and as we know, no, the story, no, lagi natin naririnig yung Bethsaida, no, sa mga miracles ni Jesus. Lagi natin naririnig yung lugar ng Capernaum, no? Lagi natin naririnig na doon niya ginagawa yung miracles, doon siya nagtuturo. Yet, paano nag-respond yung mga taong ito kay Jesus? No, diba? It's always denying, no? They're always denying Jesus. So, how about us, no? Sa dami ng mga na-experience na natin in Verbum Day, no? Sa dami na ng mga na-experience na natin na missions, no? Na School of the Word, let us have an examine, no? Do you really accepted Jesus sa buhay mo? O meron pa rin talagang hindi nagbabago? Have you really accepted Jesus in your life? Or may something pa rin na hindi nagbabago? And sometimes, no, itong mga changes na to, no, it doesn't have to be grand. No, hindi naman kailangan malalaki yung changes na para bang dati tahimik ka, ngayon ang ingay mo na nag-preach ka, na dati mahihain ka, ngayon ang kapal ka ng mukha mo. No? You can be in everything. It doesn't have to be those grand gestures, no? Yung mga small gestures like, dati pala mura ka, ngayon hindi.
No? Dati matigas yung ulo mo, ngayon hindi na. No? Dati nakikipagturuan ka pa sa gawain, nakikipagbilangan ka pa, ngayon may pusa ka na. And sometimes, no, ito yung mga changes na sometimes we overlook. No, sometimes na hindi natin masyadong napapansin sa buhay natin. No? Yung mga little changes, no? How I love, no, na we really celebrated just recently, no? Yung feast ni Saint Teresa of Lisieux, no? One of my favorite and patron saint talaga. No? So she always say, no, everything that we do, no, the little things that we do can glorify God. No? How about you? No? How do you glorify God with your life? No, sa tagal mo na dito, no, sabihin na natin, sa tagal mo na sa Verbum Dei, no, what concrete actions, no, may it be little or small, that you would say, no, that really give glorification kay God? Or hanggang ngayon, wala pa rin, no? Katulad ng mga taga-Corazin, Bethsaida at Capernaum. No, I remember, no, ganito rin ako talaga. No, hindi ako exempted, no, sa ganitong experience. No. There are also some times that I really find it hard, no, to follow the will of God, no, to follow Jesus. No, itong pinaka-recent experience lang that I would like to share with you all is yung moment na talagang nahirapan ako i-identify yung gusto ipagawa sa akin ni Lord, at the same time, no, sundin yung gawin ni Lord sa buhay ko. No. Kasi sobrang matigas yung ulo ko. It's something that I'm very denial of. Very ini-admit ko naman na medyo matigas yung ulo ko. In a sense that kapag may gusto akong mangyari, hindi matigas na ulo na nakakainis na tulad ng pero matigas yung ulo in a sense na yung kapag may gusto akong mangyari sa buhay ko, kapag meron akong gustong mangyari, may gusto akong gawin, kailangan yun talaga yung mangyayari. Otherwise, mainit ang ulo ko nung kapag hindi ganun yung nangyari. And na-test talaga siya just recently lang. I wouldn't say recently, but parang last year. Last year lang, no? So last year, no, there was an opportunity that knocked on my door. Wow, English, baka say po yan. There was this opportunity that knocked on my door. Wow. No, so nagkaroon ako ng opportunity, no, may isang paring mabait na nagsabi, Gabs, magbabago na yung buhay mo. Wow, no, sabi ko, grabe naman. Meron daw gustong magpaaral sa akin. So ako naman, sabi ko, wow, Lord, kinakabahan ka bago 20 pa ako nun. Sabi ko, Lord, totoo ba? Mag-aaral pa talaga ako. Ito na, ang dami nangyari. Nung may isang moment, no, na I was really decided, no, sabi ko, I think what will help me, no, in my ministry is if I take philosophy. Sabi ko, Lord, sabi ko, dama ko, kaya naman ang utak ko. And then sabi ko naman, I think kakayanin pa rin naman ng aking grace. Of course, may mga doubts, no, pero sabi ko, I think kaya, no. And then sabi ko, okay, nakaset na. No. And I was also very much inspired also kay Jerry that time because at that time, no, he was also taking philosophy. No, but then, no, may mga mishaps na nangyari. Nagkagulo-gulo, yung mga upper boss, and then, yan, no, may mga pag-uusap sa mga kaparian, no? Talagang nag-meeting sila na ano. And then it came to a decision na sabi, no, at that time, sabi, Gabs, hindi ka muna mag-aaral. Kasi naman sabi, Gabs, hindi ka mag-aaral. So sabi ko, ang gulo, no? Sabi ko, Lord, di ka na ako mag-usap sa kanila. But then, no, the decision was really, Gabs, you have to postpone your enrollment muna. No? Kasi sabi ni Father, pangalan na sabi ni Father na, I think this is not discerned well, no? Hindi siya pinag-isipan ng maayos, masyado siyang minadali, and baka mamaya pagsisihan mo rin. Sabi ko sa isip ko, Lord, nakaset na ako, nakapagbayad na nga ako ng down payment dun sa school. Sabi ko, all set na eh. Sabi ko, mag-aaral na lang ako. No, kumbaga naka-eyes on the goal na on that time. And then sasabihin sa akin, hindi ako mag-aaral. Sabi ko, parang mali ito ah. Parang may mali ah. Sabi ko, and ito na yung pagiging hard-headed sa akin. Ito na yung pagiging matigas yung ulo. So sabi ko, pwede ko naman kausapin yung yung magsusponsor sa akin eh. No? I don't need to listen to their opinion, sabi ko, no?
Lord, hindi ko naman kailangan makinig sa mga yan. They don't know what's best for me. O, yung ganun drama, no? They don't know what's best for me, no? Mga opinionated lang yung mga yan. Ganun. Ganun ako in my prayer, no? I was saying, of course, because siguro dahil yung making it have to stop for a while, no? Or for me to having to wait, no? Somehow is also painful. No? It's always painful to wait. Sobrang masakit kapag mag-aantay ka, no? There is always this discomfort that brings kapag kailangan mo mag-antay. But then something is being built up on you when you are being asked to wait, no? So ayun na nga, sabi ko, maybe there is something, kasi meron talaga akong philosophy sa buhay, na kapag may kumukontra sa akin, it means there is something about this person that they can see na I do not see. Kaya I always welcome, no, yung mga corrections o yung mga comments, no. And sometimes I put it into prayer kasi kung si Gabs lang yun, hindi niya papakinggan yun. So I always have to put it into prayer. And somehow, no, it really made sense in me. And then it took a little while. No, it took a little while to the point na, bago ako makapag-aral ulit. No, pumunta pa kami ni Pads dun sa school, no, kung pwedeng i-refund yung down payment, sayang 5K din yun, no? Pang-merienda rin natin yun. Wow! Kaso unfortunately, no, hindi na pwede. And then I talked to my sponsor, my benefactor, no, sabi ko, ganun na po yung nangyari, it was the decision. But I was also happy kasi they also accepted the decision of the community, no? And I was telling myself, no, I was also putting it into prayer, no, maybe I really needed to wait. Maybe I really needed to wait. And then it came to a point, no, nung pinag-iintay ako ni Lord, no, na talagang sabi ko, parang pag nandoon ka talaga sa season of waiting, minsan makikita mo na baka, Lord, mangyayari pa ba? Parang hindi naman nangyayari, wala atang nangyayari, Lord. Ang hirap naman ng ganito, Lord, parang, kumbaga parang ininggit mo lang ako, tapos parang binawi mo bigla, no? Parang pinaasa ka ba? No? Naranasan niyo na yun eh. Diba? Tama ba? Ito. Yung para bang pinaasa ka lang, tapos, kumbaga sinabi, I love you, tapos biglang, friends lang. Parang ganun yung nangyari doon sa dreams na, no? Parang sabi ko, Lord, parang tinis mo lang ako, tapos hindi mo pala pa-experience sa akin. No? But then, God will always, no, work in your life if you really try to listen to Him. No? Especially, if you listen to the people that guides you. No, if you really listen to the people that guides you. No? That's why I really love yung last sentence dito sa ano. Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. But then, when I was praying about it, when I was praying about this priest, no, na nangontra, no, then I realized, sabi ko, Lord, I think, no, maybe, itong decision, no, na gusto kong mangyari, maybe it is a spur of emotion. No, baka sobrang emotional lang ako, sobrang excited lang ako with the opportunity, to the point na gusto ko na, ayaw kang mag-antay. Or maybe you are making me wait because you know better. And maybe because this person also knows better. And that yung will mo para sa akin is somehow, no, not somehow, no, really, yung will mo para sa akin was also being projected, no, through this person. No, in my season of waiting, no, I tried to console myself na yun yung nangyayari. No, but then, another thing happened, no, when I was discerning about what to take, no, I'm still holding on to that, to that course, sabi ko yung philosophy. But then, may isang taong lumapit sa akin, sabi niya, pag-isipan mo, there's so many opportunity that can help you. Kasi I only have one goal. I was also opening to Kuya Bob, sabi ko, meron akong isang goal lang in choosing the course. No? Sabi ko, kung makakapag-aral lang din naman ulit ako, Lord, yung gusto ko is yung something na magagamit ko at magagamit ng community, no? For the better. No? For the ministry, for the mission. And so I was thinking, no, sabi ko,
maybe philosophy, no? Kasi sabi ko, mapapalalim tayo, no? Mapapalalim yung understanding of everything, no? I can also share it with you. But then also something in me also was inspired with theology, Lord. Sabi ko, grabe yun, seminaryo na ano yun, na knowledge about you. But then, what if religious studies, no? Sabi ko, there's so many good, choices. But then may lumapit sa akin, sabi niya, kung nag-iisip ka ng course, and nasa option mo yung religious education, ba't hindi mo i-try ko? And this is Ma'am Wen, si Ma'am Wen. Ay, Ma'am Wen, alam ko na Japan. So, sabi ni Ma'am Wen, bakit hindi mo i-try to? No? Attend ka, sabi niya, sali ka sa basic faith formation. No? Sali ka sa basic faith formation. Tapos, pag gusto mo, edi tuloy-tuloy mo. So, sabi, try mo lang 3 Saturdays, no? Pero ang totoo, may bayad siya 7,500, no? 7,500 ng buong session na yon. So, try mo lang 3 Saturdays, sabi niya. Pag nagustuhan mo, tuloy-tuloy mo. Tapos pag tinuloy-tuloy mo, di yun mo kunin mo sa college. Di pinagbigyan ko, matulog first Saturday, second Saturday, third Saturday. Gumigising pa ako ng sobrang aga para lang matendo every Saturday. Alam ko na get na especially nung mga nasa Kids Apostolate team kasi I have to step back sa Kids Apostolate para lang mag-attend ko. Then hanggang sa na-realize ko, binigyan na nila ako ng diploma. Tapos na pala. But then, along that journey ng pag-aaral ng basic faith formation, to become a volunteer catechist, meron akong nakilalang isa pang tao, na magiging vital also in my journey, si Tita Mel, and si Tita Bo ng Diocese of Cubao. Lang Tita Mel, Tita Bo. Daming binabati, alam talaga manonood sila. But then, bakit ko sila pinapangalanan? Because these are the person, na hindi po hipio. These are the person na ginamit ni God so that I'd be able to know His will in my life. And then this Tita Mel, si Tita Mel, she happens to be connected to St. Paul. And she's been sending students who would like to study religious education. And then, ayun na nga, long story long, di ba? I was able to discern it better, to pray it better. Na amongst all the choices, the best choice to take was to take or to study the AB religious education. And true enough, I really am enjoying. It's been months already, I would say, since I took the course, since I passed as a full-time scholar, imagine. But I would say, I don't feel like studying. I really don't feel like studying. I feel like every time na pumapasok ako sa school, I feel like I'm attending a recollection. I feel like I don't have to prepare, I don't have to burden myself. Nung una sabi ko, baka mabitawan ko na ibang hobby ko, yung ministry dito sa Verbum, baka hindi na ako makapag-preach, hindi na ako makakapagbasa ng libro. But then pagpasok ko sa school, yung ipapagawa sa amin, reading assignments. Imagine, reading assignments about faith, but then you get to be graded about it. Sabi ko, Lord, ginagawa ko ito on a daily basis na walang nabigrade sa akin. But now, at the same time, pwede ako magkaroon ng grade. I can excel in life because of this. And at the same time, sabi ko, hindi ko naiwan yung kagustuhan ko mag-preach. Because every time that we report in our major subjects, para lang din ako nag-preach. Just recently, I was given a report on the life of Isaiah and then how it relates to our current life. Sabi ko, Lord, para lang din ako nag-preach sa classmates ko. I get to study but at the same time to preach what I am studying. Sabi ko, parang hindi mo rin ako inalis, Lord, doon sa Verbum Day. In fact, mas lalo mo kong hinuhubog dito sa current state ko. Now, why am I sharing this? Why am I sharing this? Because yung mga tao dito sa Tiro at Sidon, they have become hardened of hearts and ears. That they have experienced Jesus.
no? Pero, ay baliktad, sa mga taga-Colossae at Bethsaida, no? They have been hearing, witnessing, no, Jesus, all of His teaching and all of His miracle. Pero they still fail to listen to Him. No, they still fail to listen to Him. Pero, no, do not be afraid. No, do not be afraid. Why? Kasi, at the latter part, no, merong kausap dun si Jesus eh. Kausap niya, and He's addressing these words sa kanyang mga disciples, sa kanyang mga apostles, no? Ang sino mang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, no? At yung sino mang hindi nakikinig ay nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. But then when I was praying about this specific gospel, no, I realized, no, ang daming sinend si Jesus sa buhay ko that really speaks about His will. No, na talagang pinaparating sa akin kung ano yung gusto niyang mangyari. No, and these are the people, no, and when I was thinking about it, no, Lord, paano na lang kung pinairal ko yung gusto ko? No, ano na kayang nangyayari sa akin ngayon? Maybe if I have pushed, no, yung philosophy course na yun, baka I'm really burdened right now, no? Baka hindi ko gusto yung ginagawa ko, no? Baka kinakalagkad ko yung paa ko para makapag-aral kasi I need to give back, or of course, ng magandang grades dun sa nagpapaaral sa akin, no? Or worse, no, baka nahihirapan na talaga ako to the point of having to stop again. But then these people, no, who I thought na kumukontra sa akin, no, was really being sent by God to redirect me to something better. So that hindi ako maging katulad ng mga tao from Bethsaida and Chorazin and Capernaum, no? And that is what I would like to ask you, no? Sino yung mga taong nag-guide sa inyo? No? Sino yung mga tao sa buhay ninyo na parang yung mga disciples dito sa binabanggit ni Jesus sa Gospel? Yung mga isinubo niya so that you would be able to hear His voice. Or better, no, especially those sa mga matagal na sa community, sinong nag-guide sa inyo? Meron ba? Or you are still being guided by yourself? No, are you still allowing yourself to be guided by your own thoughts, by your own decisions, by your own emotions? No? And most of the time, kapag yun yung ginagawa mo, no, chances are, no, you always end up in a place that you do not like. No, I heard, no, nung nag-set si Pads ng asynchronous na School of the Word, no, supposedly, we are going to talk about the formations about the spiritual direction, no? So I'm gonna be straightforward na rin. Who's directing you right now in your faith journey? Meron ba? Or you are still directing yourself, no, to what you think God is directing you? To where you think God is directing you, no? Kasi chances are, yung journey mo ngayon might be a journey of a blind leading the blind. No, but then, no, God is inviting us, no, meron akong sinugo sa buhay mo. No, meron akong sinugo na maggagabay sa iyo. And how do you respond to these people that I'm sending to you? Are you listening to them? Or sobrang hardened pa rin yung hearts and ears mo? So maybe in our time of prayer, no, we can reflect, no? We can ask this question in our prayer, no? So, una is, ano-ano yung mga pagbabago sa iyo simula ng una mong pag-attend hanggang ngayon? Meron ba talagang pagbabago? Or you are still the same person that you are the first time you came here? Meron bang pagbabago? Hopefully there is, no? Second is, saan aspeto ng buhay mo ikaw nahihirapang makinig o sumunod sa Diyos? No? Saan aspeto ng buhay mo? Maybe sa studies, no? Maybe up until now, no, you're still no, telling yourself, no, God wants me to focus on my studies, no?
Kasi ito yung reality ko ngayon, I'm a student. No? Yung ba talagang sinasabi ng Diyos sa'yo? Or maybe God is telling you, there's no need to choose, no? Because there is balance. Pwede mo namang balansehin yung pagsunod mo sa akin habang nag-aaral ka. No? So, saan aspeto ng buhay mo ikaw nahihirapang sunod mo yun? And third is, sino yung mga nakatulong sa'yo o hanggang ngayon no, tumutulong sa'yo sa iyong faith journey. Maybe it's also good to ask ourselves, no? Nag-grow ba ako talaga in my faith journey? And if not, no, maybe I need help. Maybe I need help. And if merong tumutulong sa'yo, no, good for you, no? I hope you continue to listen to that person. Pero if not, no, if wala, who do you think God is telling you, no, to help you in your faith journey? May sinasabi ba siyang pangalan sa'yo ng, let's say, misyonero o misyonera na makakatulong sa'yo to grow more and to grow deeper in your faith? No? You also pray for it. No? You pray for these people. And I hope na in your moment of prayer, no, you would be able to have a complete examine, no, kung nasaan ka na ba ngayon in your faith journey. No? And also to look back with gratitude, no, to these people that God has continuously sending to guide you so that you'll be able to achieve the greatest, no, the best version of yourself. And these people that God is sending you in your life is God's way of telling you, I love you. So let's all have a moment of silence, no, and pray for these questions. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be